Vietnam, ikulilat na nga sa Cambodia. Diba? I mean, GDP. OFWs are holding the tripod. Yes. Okay? So, ang sinasabi ko, mas crucial ito ngayon kasi make or break. Make or break. You don't have reforms now. You don't kick out these corrupt congressmen and politicians. You don't start over, radically. Wala na. So, the next 3 years of the BBM, how is he going to run this country? With what? With what? Utang? No, but, well, okay. Sabi ng ibang pundits naman, eto na, kaya siya kumikilos. The reason why President Bongbong Marcos is doing what he's doing now is he is creating a legacy. It's his chance, and he wants this sincerely corrected. Do you think that he's on the right track as far as correcting what is obviously now talagang an entire ruin or destruction of major political institutions, i.e. Congress, diba? And even now, executive, hawa siya rin eh. Binigay lang sa atin ni BBM ang ulo ni Romualdez dahil pag hindi niya ginawa, hindi titigil ang protesta. Kahit isang araw lang na protesta, once a week, for example, yung One Taft Consortium ng mga kolehiyala sa Taft, Saints Co, St. Paul's, all these girls who don't even like sunlight, lumabas sila. Oh, gawin nyo lang yan mga anak every week. Oh, UP, Ateneo, Katipunan, once a week, once a week, once a week. Well, we can do once a week. We might not be able to do every day, but we can all do once a week until BBM is done. Right? So, what's his choice? Keep his cousin, who has all his secrets, or keep his title? Of course, it's the political survival of BBM that he is after. No one after this. Mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2020. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Wow. Na sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Hindi. Ba't ako boboto kay Sandro Marcos? Kung Marcos ang gusto ko, I might as well vote for my student, Ferdinand Marcos Manoto, who's a lawyer and I know he has a good heart. Marami namang iba dyan. Pero wala nang boboto sa Marcos after this. Walang anong sinasabi ni BBM na legacy niya. When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao, na mga Marcos royalists at mga nabudol na mga DDS dyan. Sinabi ko na sa inyo kasi kayong mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo. Legacy. Ang ganda nung sinabi dito ni Madam yung rally. Kasi it doesn't have to be sobrang dami. It doesn't have to be like one day and then bago ng gobyerno, no. Before napalitan si Pangulong Marcos Sr., mahabang panahon yung ginugol noong mga nagpoprotesta. Hanggang sa enough is enough. Tara na, sama-sama na tayong lahat. Hanggang sa sumabog ng ganun katindi. So ibig sabihin, pinagtatawanan nila yung ibang mga rallies na ang konti naman, na ibang mga rallies na iilan lang. Pero yung consistency, yung maiparamdam lang natin sa gobyerno na may mangilan-ngilan na lumabas na sa kanilang mga tahanan at maghapahayag ng sama ng loob, ibig sabihin meron na. Reality is, meron na. So, delikado kapag nag-progress yan, kapag naging consistent yan, and then kapag napikon na taong bayan, meron na silang pupuntahan. Napakaganda nung sinasabi nito ni Madam na yung once a week, maganda na yan. Kasi nga, to keep them, parang magkaroon ng reality check sa pamumuno nila na hindi na masaya taong bayan. And hindi man ganun karami, meron na mga dismayado. At kung magiging consistent ito, yung iba pang mga dismayado, sasama na. Palaki ng palaki ng palaki. Rome was not built in a week. Oo. Hindi yan makukuha sa santong paspasan. Unti-unti, hanggang sa enough is enough, mahiya ng mga yan, malay mo. Atakihin sa puso mga yan, di ganda. Legacy. Naniwala naman. Gustong ibalik na good name ng Ferdinand Marcos. Na i-reconstruct, i-revise ang history. Ganyan. Ano magagawa niya in 3 years na ngayon lang siya nagising? What should he have done during the first 3 years to have prevented this? I guess yun yung tanong, di ba? Or did he have it in his heart to actually change it and to really change the family reputation, restore the honor of the Marcos name? Lang, pride na lang yun na Marcos uli. Kaya babangon siya uli. Hindi tayo. Babangon siya uli. Hindi tayo ang babangon, yung mga tao. Yun Hindi, it wasn't for the country. It wasn't because he wanted to restore his father's good. No. He wanted to be president just because. Babangon sila uli.
conflict sila sa kapatid niya, di ba? Kay Amy. Kasi ang akala ni Amy talagang, we will reform, babalik ang Marcos na name na isatama natin, ganyan, ito na lang, last hurrah na natin to, matatanda na tayo, di ba? Matatanda. I'm as old as BBM, no? He looks older than me, but I was born the same year. Matanda na tayo eh. Ano pa kailangan natin? Pera? Power? Ano, ilang helicopter ba ang gusto nyo? Ilang bahay ba dyan sa Forbes ang gusto mo, Romualdez? Tapos ngayon, di ka malang makauwi dyan dahil saradong-sarado yung gate mo. Takot kayo na batuhin ng itlog at kamatis ang mga bahay nyo at kotse nyo? What's that for? From the start, kung sinabi nyo na, itong mga dilawan na to, itong mga kakamping na to, wala sinabi yan, puro lang yan promises. Sana, day one, ginawa niya na, I'll prove all of you wrong. Hindi ako adik. Babangon ako maaga araw-araw, and I'll face the people, I'll prove you wrong, hindi ako adik. O hindi ba niya ginawa yan? I was upset most of the time. Did you see BBM? Did you see BBM in the first year? Ngayon lang yan si BBM lumabas doon sa mga dam, sa mga ganyan-ganyan. And his people already told him, boss, hindi na talaga kaya, boss. Ghost project, ganyan. Mabubuking na tayo, boss, kasi marami ng mga kumakalkal. Mga tao, yung mga video na ganyan. Alam mo, naawa ako dyan kay BBM. Ginamit lang siya ni Romualdez. How could Romualdez have had such influence over him when he was one who held the Marcos name? Yan na nga binoto ng mga tao si Marcos dahil gusto nila Marcos. Yung hindi na pala nila alam, yung magiging hari pala si Romualdez. Di ba? Kaya sila talaga disappointed. Because he controlled the purse. Once he controlled the purse and the congressman, yun ang akala niya that he can be the next president. Siyempre, itong isa, dahil ayaw naman gumawa ng trabaho, so he will leave it to everybody. And well, this is his own blood. This is his first cousin who promised him that, we will build this, we will do that. O this congressman will be, we will control them through their budget. O ngayon control kayo, no? Ayaw nyo palitan sa Romualdez? Pues, kala nyo, kung hindi nyo siya pinalitan, hindi gaganti sa inyo si BBM? Oh, sige, congressman kayo. Oh, sige, pasahan nyo budget nyo. Pero hindi ko ipaparelease sa DBM secretary. O ano? Sino presidente? Mababawi pa ba niya? Siya o ako? Kung ako BBM ang kakampi mo, kahit you don't like me, but I'm very useful, Kung ako ang kakampi mo, ginawa mo ako contra-advisor. Kumusta ang contra-advisor dyan? Pakinggan natin yung Guanzon na yan kung sasabihin ng baliw na yan. At baka may sense. Di ba? Yung asawa, mas may sense kasi abogada yan eh. Kasi sabi niya si Lisa, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay na lang naman dyan si Lisa Araneta. Why? Kaya ay abogada. Kung hindi pa yan abogada, asawa niya, ano lang kaya ang tsura nitong administrasyon ni BBM? Ngayon naman ang tanong ko, wala bang kasalanan ng taong bayan dahil sila rin ang boto raw sa mga politikong yan? True. They are party to be blamed. But who has the power should be blamed. The one who has the power should be the one who has to take the blame. Sila ang may power eh. Kaya sila namili. Kung hindi sila namili, hindi naman tatanggap ang mga tao. Namili ng boto, you mean? Yeah. Sila ang may power eh. Sige. Ikaw, nagsilbi ka sa COMELEC. Tagal. Before that, COA commissioner ako. Exactly. I have a degree in economics, which people, they don't know. Right. They don't know kasi kala nila, aktivista ako, political science ako. I have a degree in economics, Yes. no? Yeah. Kaya lang, hindi niyo ako nakikita nun sa UP kasi lagi na naman ako sa kalye. So ang tanong ko nga dyan, anong mali sa laws natin? Or I don't know, meron bang paraan para talagang ma-educate, lalo na ang mamahihirap dahil sila talaga yung pinaka-disadvantaged sa panahon ng eleksyon? Ang hirap kasi ng education, itong vote buying and vote selling is a failure of our education system. Bata pa ang bata, ganyan, SK, pati SK magnanakaw na rin. Alam niyo mga anak. Sinasabi ko sa inyo yan. Nasimula training ground ng corruption. SK. Bata pa lang tinuturuan na nilang mangurakot yung SK kagawad, SK chairman. So, yan ay pupunta sa barangay. Ganon din ang gagawin sa barangay. Mapupunta ngayon yan sa LGU. Konsihal, congressman, mayor, gobernador. Kung ano yung training nyo dyan, yun ang gagawin yan bilang politiko. Yun ang problema natin. Utangin na yung mga politiko natin, ang training, magpayaman, hindi magtrabaho para sa bayan at payamanin ng mga mamamayan. Sinasabi ko na sa inyo noon. Kaya nga sabi ko, I really find this interview enlightening. Ang galing nitong mga sinabi dito ni Guanzon. Yung ginagawa nyo, idol nyo yung mga kapitan nyo na mga kurakot, yan ang problema. Ayoko na ng mga mabagal yan eh. Educate them na hindi sila magtanggap. What's a fast? Kung mahirap ka. How to fast Bibigyan track? ka ng 3,000 per house, ha? Kaya Ganito na. Yung term limit nila, iputulin nyo na.
Oo, gawin nyo na. Gawin nyo na 4 years ang congressman pero wala nang re-election. O, tingnan natin kung magnanakaw pa kayo. Saka wala kayong infrastructure funds. O, wala. Pagalingan na lang tayo dito. O, bakit yung nanay ko noon, nag-board member, walang sweldo? Nung panahon ng nanay ko, ang mga board member walang sweldo. Per diem lang. O, kaya kung hindi mo kaya, huwag kang mapolitika nung unang panahon. Di ba? Edi mayayaman lang po pwede. Ano nang po masama doon? Pero Ano nang po masama doon kung mabubuti silang tao? 1 term lang ang congressman. Gawin mo pa 4 years kung gusto mo. Oh. Tingnan ko lang kung magnanakaw pa yung mga hayop na yan. Tapos wala silang infra-budget, walang pork barrel. Tama naman si Senator Lacson. Wala siyang pork barrel. Tingnan nyo, di sitting pretty siya. Di ba? Walang pork barrel. Commissioner Gonson. Hindi ka lang nakaupo, kaya sabihin mo walang pork barrel. Ikaw naman. Pinaglaban ko yan hanggang ngayon. Nasa Supreme Court pa yung issue namin sa P3PWD kay Romualdez. Ha? Andyan pa yan, buhay pa yan. Pag nanalo ako dyan, sisingilin ko siya. No? Kasalanan niya ito lahat. Hindi personal ito. Gusto namin ng reform. Example, ano ba yung rules dyan ni Romualdez na nanalo ka na, may promulgation na, nag-oath ka na sa judge, may Supreme Court decision na ang P3PWD na representative, hindi lang ako ha, talo ako, si Dr. Camille Ilagan, ay makakaupo na. Harap-harapan na. 3 di pa lang sa kanya. Sinabi na sa kanya ng isang secretary na andyan na ang kamag-anak niya, si Dr. Camille Ilagan. At ayaw pa niya yun, kauri niya ha, yung mga lumang, mga old, rich na mga tao. Di ba? Pero hindi. Na edukado? Hindi kami basta-basta naglalagay dyan ng hindi marunong. With a doctorate in business administration. Ayaw niya. Hindi niya pina-out. Bakit daw? Dahil ako daw, dapat umalis daw ako sa P3PWD. Sinabi niya. Sinabi pa niya yan? Yes. Hayagan? Yes. Well, nag-a-apply na nga yan ang nga mga ang point doon interesante. Ang point doon is, ang institutions natin are weak and weaker because inalagay ang mga taong hindi naman talaga the best of the best. So, kung ako si Bongbong, last 3 years, put the creme de la creme. Oo, iwanan mo yan sa administration mo. What do you mean, put the creme de la creme where? Oh, in government institutions, the ombudsman, But he the only Supreme holds Court, executive. Okay. DPWH, he has power of appointment over everybody in this country. But what about Congress? You think that kaya ni President BBM na patinuin ang mga tao sa Kongreso? Gayong elective sila. Palitan niya batas. Palitan niya batas. Sabihin niya dito kay Speaker D. Gusto ko palitan niya yan ng term limit. Pwede ba gawin yun? Hindi ba constitution yun? Anong constitution? Yung mga term limits. Di mag-con-as sila. Anyway, many of them are assets. Yung usapin din ng con-as, alam mo naman, lagi na lang naha-hijack dahil eto na naman ang term limit, pahabain. Can do whatever he intends to do. Huwag niyang gagawing dahilan na I have nothing to do with Congress. That's not true. Because ikaw din naman namili sa pinsan mo na siyang mag-speaker. Kung ibang tao nag-speaker dyan, hindi may konti pang hiya-hiya. Pinsan mo kaya hindi nahiya sa'yo. Pambira ka naman. It's so funny because people say, but they're independent of each other. No, that's yung true. Legislative, No, executive. that's just in theory. They are as institutions, but the people, no. So it becomes their defense. For example, well, the executive will say, well, they act that's on their lame. own. That's lame. Sabihin din ng legislature, wala kami influence No, sa that's kanila. lame. That's lame. But, di ba, nakakalusot sila dahil nga iyan ang nasa batas. How do you That's lame. circumvent it without circumventing separation it? of powers sa konstitusyon, titingnan mo dapat kung sino nakaupo. Tingnan mo. Ngayon, paano siya napalitan? Si Sandro, may marching orders, napalitan mo ng tito mo. Dahil Hindi anak na kaya. niya. Dahil anak niya. Pero Paano kung wala siyang anak doon? It could have been anybody else. It could have been anyone. He could have said, okay, ayoko na yan. Palitan nyo na yan. And what Bongbong wants, Bongbong gets. It's always been that way. Diba? What do you mean? What do you mean by that? Well, he was the only son. Diba? What he wants, he gets. Diba? So bakit mo kami why do you think sasabihan? it took him so Sasabihan long? mo kami na hindi mo siya kaya? Maniniwala ba kami dyan? Kaya ngayon nag-speaker in the first place. Kasi pinsan mo, yun ang pinili mo. Para meron kang kapitan. Diba? Kung sa mafia pa, meron kang kapitan. Ngayon, ng kapitan, naging mas powerful pa sa kanya. Abay, siya na itong the supreme leader, Kim Bonjing. Diba? Hindi na ito speaker eh. Supreme leader na ito. Kung makaasta pa, Congress will not be a refuge for the thieves. Scoundrels. Comelec. Yeah, because you were there. Palitan natin. Anong dapat ang system. Bakit naman yung debate na yan hindi required? Kung ako, chair, mag-debate kayo dito, ganyan-ganyan. Hindi kami darating. Hindi ka darating? Sige, I will cancel your candidacy. Pwedeng gawin. Tama ako, di ba? Tama ako. Why were you against it? Walang due process. Exactly what the Supreme Court said. Can you explain to us why you said
Tapos ngayon You are not for the impeachment. Ano yung due process na hindi nila sinabi nga ng Supreme Court. Biro mo yun. Ayan, dito na sila magkakaroon ng conflict ni Lucci. Kasi si Lucci, maganda yung mga naririnig niya kay Guanzon, pero nung pagdating na sa mga Duterte, ayan na, syempre, pucha the Lucci, Cruz Valdez na cheese, ay anti-Duterte mga yan, media yan eh. Mainstream yan eh. Yung ayaw ng mainstream ng leader na hindi nila kayang kontrolin. Oh, katulad ng mga Duterte, they never controlled the Dutertes. In PRD, Inday, they cannot control them. They cannot look for something na may leverage sila. Yun ang problema. And mga mainstream media has always been aligned with the leftist. Kaya dito na sila magkakaroon ng problema ni Guanzon. Kasi si Guanzon is very consistent. Ang issue ni Guanzon is ngayon. Hindi issue ni Guanzon yung anti-Marcos siya, anti-Pinoy siya or something. Ang pinag-uusapan is ngayon. Ito kasi ang mahirap sa media, sa mga makakaliwa, they always look back. Ang issue is ngayon. Kailangan nyo i-address yung ngayon. O, dito na tayo sa impeachment. Ayaw ni Guanzon nitong impeachment. Why? Hindi dumaan sa due process. Even the Supreme Court said hindi dumaan sa due process. And look how Lucci Cruz Valdez is trying to discredit itong impeachment na pagkakabasura nitong impeachment sa Supreme Court. Tingnan ninyo. Wala man committee, it did not even pass. There was no Committee on Justice, did not even meet. Nagpirmahan lang sila. Ano yun? Ano yung pirmahan nyo dun? Tapos yung nagpirmahan daw kayo mga congressman, may ano daw kayo, may balato or exchange in yung hundreds of millions of ayuda there. Kung hindi pa naman kayo mga korap. Tapos sasabihin nyo si Sara, ganyan, magnanakaw, mas malaki kayong magnanakaw eh. Kasi dati ako commission on audit, na commissioner. Sa akin yung confidential fund, na 125 million ng Office of the President, kung mali ang pag-liquidate niya, COA will determine that. And that has a process. It's part of due process. So yung mga Mary Grace Piatos, kayo, yung gusto mga yan, nyo agad, diba? impeach nyo as betrayal of public trust. Kayo lang nag-interpret yan. Oh, worse. Wala pang committee, procedure. Rules daw nila yun. Rules nila She was yun, not diba? even given a copy of the petition. It's exactly what the Supreme Court said. Tapos sabihin nila, DDS daw ako. Kayo. Tingnan nyo lahat ng kampanya ni Lenny. Sinong party list nominee nandun sa stage? Iba ko lang? Tanga kayo eh. Gusto nyo talaga, gusto nyo lang manalo yung party list nyo, kaya ginanon-ganon nyo ako. Pero sabi At nila, I'm very independent. Kaya, sa sinasabi ko sa inyo, hindi ako pinaupo ni Romualdez. Pues, I was saved. Sabi nga namin ng mga P3 board, we were blessed ako. because if you had been allowed to sit what? You would be able to speak out like Number this? one, maaga ko pa siyang binulgar. Or number two, baka nagkautang na loob pa ako sa kanya. Napaupuin mo lang ako, sa iyo kami, ganyan. Kaya ako, ang P3PWD, representative ang zero kickback. Kasi hindi pinaupo ni Romualdez. Okay, what do you think will happen now that, Martin Romualdez is not speaker anymore and Congressman Boji D, is going to be taking his place? Well, Sandro Marcos and his groups, since their loyalty is to BBM, that his term, he will succeed as president, they have to reform. They have to reform the House of Representatives. They have to have a drastic reform in the preparation of the budget. And they should police their ranks. Ako, kaya yun ni Sandro, he looks soft and all that, but kaya mo yun. Kaya mo yun, Sandro. Be the leader that you are supposed to be. What's he supposed to do? What's he supposed to do? Sasabihin niya sa mga kaibigan niya, mga kong, ha? Wala nang kickbackan ngayon, ha? Galit na tatay ko, umiyak na tatay ko, eh. Wala nang kickbackan. Wala na. But that's like admitting na may kickbackan nga nga. Admit naman nila yun. May kickbackan talaga sila. But what about the ongoing investigations? How should that now be heard? Na wala na si Speaker. Do you think that it should change radically? Even committee chairmanships should those change? You expect Speaker D to change. Change even the Secretary General. Kasi yung Secretary General na yan, tao yan ni Romualdez eh. Walang reforms dyan magagawa si D kung yung Secretary General yan pa rin si Velasco. Di ba? Kaya nga mali-mali yung impeachment ni VP Sara dahil si Velasco hindi marunong. So, palitan niya yan. Dapat palitan niya yan nang hindi rin tao ni Romualdez. Kasi pag pinalitan niya rin ng tao din ni Romualdez, para na rin siya, tao rin siya ni Romualdez, di ba? Kailangan naman, seryosohin naman ni Congressman D itong role niya as President BBM's champion. He's the President's champion. He's the whip. Di ba? You all toe the line. Walang kickbackan.
na lang. Mr. Speaker, the people will not put up with this. Imagine the next 3 years when every week you will have rallies. Imagine that. Right. Hindi na pwede ito. Hindi na pwede na si Bongbong Marcos when he goes to the ASEAN, very soon, meron na naman ASEAN, these other leaders will look at him that, this man is weak. So what are his prospects going forward, especially 2028 and beyond? Pati yun na nga, yung Marcos name. And what if Sara Duterte wins? Because that's what pundits are also saying. At this point, mukhang... Nakita nyo yung mukha nyo. Wins. Ayaw niya talaga nito. Ayaw ni Lucy Cruz Valdez nito na bumalik ang mga Duterte. Why? Because they're unpredictable, they're unconventional, they cannot be controlled. And they are bulletproof. Na whatever efforts itong mga media gawin para pabagsakin or papangitin itong mga Duterte, never silang magtatagumpay. Why? Because the Dutertes, they are so clean. Hindi sila, I mean, they're not perfect, but they're, compared to other politicians, they are clean. So, sobrang linis nila na yung mga putik, nag-slide down lang or nag-slide off lang. Na yung binabato mo, wala lang. Natatapon lang din. Kaya ayaw talaga nitong mga media, itong mga Duterte. If elections were held She's now... the woman to beat. Ano natin? 3 years, si BBM, he still has time to reform. Diba? So, kung nilagay bagong speaker dyan, make sure na may marching orders yan na tunay for reform. Diba? Yung mga senador, mostly they're on their own. You know? Pero, ang ano ko, they still have 3 years? Yes. Kung ang gusto niya, priority bills. Priority bills ko, amend the party list system. Pass the anti-dynasty law. Pass the zero infrastructure budget for districts. Change reform the term, shorten the term of the representatives in the House of Reps. Mga ganun. Make a permanent commission on anti-corruption like Indonesia. Di ba? Sabi niya, may ombudsman, may prosecution yun eh. Yung investigation commission na ilalagay mo dyan na hindi natuloy during GMA's time. It was supposed to be Chief Justice Davides, hindi natuloy. Yung mga ganun, yung mga reforms na pagka 3 years sasabihin natin, ay salamat. Salamat naman at itong eleksyon na itong 2028 ay talagang the will of the people. The will of the people dahil wala nang vote buying. Okay, what about a Sara Duterte presidency? Because some sectors are also saying change must happen, government must correct itself, but we should make sure that there should be no more Duterte in government. So ikaw, anong basa mo naman? Sino ba yung nagsasabi na no more Duterte? Maraming ganun. Siya, si Lucy Cruz Valdez. Sino pa, kundi siya? Hindi ba? Putangin na yan. Paano maraming ganun? Gagap ka ba, Lucy Cruz Valdez? Putangin, inutil ka? 32 million nga ang bumoto kay Inday Sara Noong 2022, pukin ang ina niyan, gusto nga ng Pilipino siya maging presidente. Nag-vice nga siya. Paano mo sasabihin na maraming mga Pilipino? Iilan lang kayo mga gago. Tinan mo, iniimbita ng mga OFW community sa iba't ibang mga bansa. Kaya nga gigil na gigil si Castro kasi si Castro kahit sa sa tawag diyan yung lamay. Hindi mo maimbita yung putang ina niyan eh. Kaya nga ingit na ingit kay Inday, ba't punta sa ganito, punta ka ng punta sa ganyan. Kasi nga iniimbita ko ng mga Pilipino, tapos sasabihin nyo maraming mga Pilipino ayaw kay Inday. Ulul. Ang ina nyo. 32 million. Do the math. Si Bongbong 31 million lang. Si Inday 32. Ibig sabihin, lahat ng bumoto kay Marcos, bumoto kay Inday. Pero hindi lahat ng bumoto kay Inday, bumoto kay Marcos. Anong mahirap intindihin doon? Tangina ninyo, anong boto nakuha ni Leni Lugaw? Wala. Kumpara sa kanila, wala. Sa mga protest ganito gusto lang, may DDS, gusto din may naman, church, at saka syempre yung left, di ba? Gusto din naman lang kasi sila presidente. Alam nyo, hindi ba demokrasya ito? Hindi ba ito pandamihan ng boto? Galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Kahit anong gawin nyo, anong ginawa ngayon ng mga congressman. Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hina mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Wala pa nga 2027 lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. Di ba yan yung sinasabi ko sa inyo? Na pagdating ng 2026, lahat yan, parang mga lintana yan, sunod na sunod yan sa mga Duterte. Kasi ang usapan ngayon, if an election will be held tomorrow, who will be president? And if ngayon Inday Sara yung pinakamalakas, sa tingin mo kanino ko lalapit? Kay Sandro?
Siyempre kay Inday. Kaya nga tinan mo, 1 year ago, pinahirapan si Inday sa budget niya. Nagkaroon ng impeachment kung ano-anong media propaganda. 1 year after, tingnan mo, lahat ng mga congressman nagkakandara pa na ibigay yung parliamentary courtesy kay Inday Sara. Hindi binigay yan last year, binigay ngayon. Bakit? Because Inday Sara hindi na mapigilan yung momentum niya. And if magkaroon ng eleksyon ngayon, Inday Sara will win via landslide. Yan ang hindi kayang tanggapin ng mga baka ng inang mga media na ito. Oo, kaya dito napahiya sila kay Guanzon. Na real talk sila. Sino ba mga may gusto? Ang may gusto lang naman na mawala si Inday, yung mga gustong maging presidente sa 2028. Sino yan? Si Romualdez. Yung mga komunista. Sila lang naman Ilan lang ba sila? Hindi ba? So you read it? Yeah. Na pumapwesto na, parang nakita na nila na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Yung impeachment nyo. Yung mga quadcom nyo dyan, mga tawag ng tao, tuwadcom. No other institution of government is so vilified by the people than this House of Representatives. Ang hirap talaga ng Representatives. I caught your word. Tao, wala na talaga silang dangal. Nakakahiya na. Ginoo ko, nakakahiya na. Parang, ano ba yan? Parang ayoko na mag-congressman. Parang, if you have any sense of decency at all, stop! Stop your kickbacks! Di ba kayo nahiya yan yung mga apo nyo, mga ano nyo, nadadamay yan? Stop it! Ang gusto nyo lang, not another Duterte. Bakit? Gusto nyo, iba? Sino? Sino ang gusto nyo? Sige, I will answer you, but you answer me now. Sino ba ang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Wag. Si Mama Aquino? Not another Aquino. Sabi nyo, wala nang dilawan. Sino? Si Sharon Cuneta. Pwede, di ba? Yung marami talagang ayaw ng Sara Duterte president. Lul! Tangina mo, ikaw lang may ayaw, gago. 32 million voted for Inday. Ano ba mahirap intindihin doon, Luchi? Okay nang inang yan. Bobo ka ba? Tumanda ka na dyan sa pagpropaganda mo. Hindi mo maluloko taong bayan, tanga. Sino may ayaw? Yung mga pare. Sino may ayaw? Yung mga makakaliwa? Gano'ng karami yan? Maglagay ka ng numero. Tangina nito. Ikaw lang ang may ayaw, kayo lang ang may ayaw. Kasi nga, hindi nyo kayang kontrolin ng mga Duterte. At kahit na anong pambabatikos ninyo, pangbababoy ninyo sa mga Duterte, hindi kayo nagtagumpay at hindi kayo magtatagumpay. So ikaw lang ang may ayaw. O, sagutin mo, Guanzon. Saan sinong marami? Marami niyan. Ang dami nagsasabi, syempre, yung mga kaalaban. Pero yung mga pro-impeachment. Ikaw na rin nagsabi, pag eleksyonin natin ngayon, panalo si Sara. Would that be a bad... O ano, pahiya ka. Maraming ayaw kay Inday, pero pag nagbotohan ngayon, si Inday ang mananalo. Bobo. Tangina mo, Luchi Cruz Valdez. Boba ka. Dapat sa'yo, magretiro ka na. Mas matigas na yung labi mo sa kakapabotox mo. Pati yung utak mo, tumitigas na. Why should it be a bad thing? Because they're saying that much of the theft happened during the time of the Duterte. Much of the theft happened during the Duterte administration. Are you serious, Luchi? Tangina, ang daming reforma, ang daming nangyari nung panahon ni Duterte. Nagbago talaga ng bonggang-bongga at maraming nagutom na mga kriminal. Baka ito si Luchi, isa sa mga nagutom. Kaya sinasabi niya itong mga bagay na to. Hibang na siguro itong matandang to, baka tigang pa. Kaya niya sinasabi yan. Saan nang galing yun? Walang kaso si Pangulong Duterte ng pangdarambong ever sa ombudsman, sa kahit na. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas Ang kaso nga lang niya, itong sinasabing mga war on drugs. Hindi, wala nga naisampa dito sa Pilipinas. Sasabihin mo, much of the corruption happened during the Duterte administration. Alin dun? Natanggal laglag bala, daming mga tulay, daming kalsada, gumanda ang mga eroplano, ng mga airport, gumanda transportasyon, naubos ang adik, 10 taon ng lisensya, 10 taon ng passport. Anong sinasabi nito ni Luchi Cruz Valdez na mas rampant ang corruption nung panahon ni Duterte? Kung tanginan to, tanga. Administration. Then put it there in the investigation. Where is it? Well, ICI pa lang nga mag-establish na. Establish pa lang pala ng ICI, gaga ka Bakit mo sinasabi na much of the, with conviction, much of the corruption happened during the administration of Duterte? Wala ka palang preba. Tangina nyo, mga bobo talaga kayo, mga mainstream media kayo, mga pukin ng ina nyo. Kaya kayo nalalaos, tinan nyo, mga YouTuber na kayo, mga putang ina nyo. Tinan mo, may YouTube channel ka na. Vlogger ka na din. Galit na galit kayo sa vlogger, pero vlogger kayo. Tangina nyo. But we're saying, di ba, moving forward, parang are we going to vote the same people in government na nakikita ng araw na? I'm just mouthing what people are saying. Hanapan yun. Mouthing what you want to say. Nag-interview ka pa. Ayaw mong pagsalitain yung ini-interview mo.
Ay ina mo, tanda-tanda mo na, wala ka pang pinagkatandaan. Yumaman na kayo sa sa mga sweldo nyo dyan sa media na wala kayong natutunan. Naman ang corruption ng mga Duterte na hindi nyo muna unahin itong mga congressman ngayon, na sure na meron ng mga contractors at engineers na sinusuka na yung alam nila. May witness kayo dyan against Bulong Duterte, why not? Ilagay nyo dyan sa investigation commission nyo, no one should be spared. Di ba? Pero yung Pulong got 51 billion. How much did Romualdez get? Right? But do you trace any flood control funds in his name? Wala, di ba? Except sabi ni Congressman Kiko Barzaga na wala naman daw baha doon sa Dasmariñas for 20 years. Biglang siya ang caretaker, si Romualdez, ay may flood control funds, no? Ang district ni Pids Barzaga. Sama ko rin yan, Mayor. O, sabi ko sa tatlo na lang kami buhay. I was the youngest. Do you think that something will come out of this? Yung talagang real change. That's palpable. That's visible. That's, Number one, dapat true. yung investigation niya, tuloy niya. So, sama niya si Romualdez kasi bakit si Saldico lang? Hindi naman gagawin niya ni Saldico kung wala yung boss niya. Di ba? Na bibisigahan lahat at kasuhan lahat. Maganda na yung ginawa ni Secretary Dizon sa DPWH, pinasuhan niya sila. At ng mga engineer doon. Yung lifestyle check niya is really for the purpose of gathering evidence. Diba? Sa customs. Bakit hindi niya rin tingnan ng customs? Bakit? Meron ba tayong mga friends yan sa customs kaya hindi natin pwedeng galawin? Customs. Parang nagpapahiwatig ka na meron siya. Meron. So, Pumunto si Lucci, parang namang pinanganak kahapon. Pagdating sa korupsyon ng Duterte, may alam ka sa korupsyon ng mga Marcos at Romualdez, wala. Ang inang niya, nakikita mo na nga harap-harapan eh. Ito naman, ano naman to, masyado namang pakyut tong putragis na ito. ano ko lang, kung talagang seryoso ang presidente, gawin niya sa lahat ng agencies of government. Kasama na ang customs. Napakaganda, di ba? Palakpakan, napakahusay. Napahiya dito ang veteranong fake news purveyor na si Lucci Cruz Valdez na madami daw mga Pilipino ang ayaw sa mga Duterte. Anak na tinapay. Gago, tingnan mo ang social media, tingnan mo ang Facebook. Putang ina ka kasi puro dilawan tae page ang sinusundan mo. Paano kayo magiging mga well-rounded na mga media personalities kung ang tinitingnan nyo lang yung side nyo? Mga ulul!